Pastor, bakit ganon? Sapat naman ang biyaya ng Diyos pero parang lagi akong kulang. Alam mo, the Bible clearly states that God is an everlasting generous God and He is a loving Father. Ang Diyos ang may-ari at tayo ang katiwala. Gusto tayong pagkatiwalaan at gusto tayong pagpalain ng Diyos. Ang tanong, mapagkakatiwalaan ba tayo? Sa pag-aaral natin ngayon, titignan natin ang kwento ng 5 tinapay at 2 isda at ang batang nag-offer nito sa Panginoon at paano gumawa ang Panginoon ng mighty provision sa buhay ng mga tao noong oras na yon. Samahan niyo po ako sa isang napakagandang pag-aaral na ito. What you keep, you control, but what you give to God, He multiplies. Hindi mo kayang tumbasan ang kayang ibalik at kayang gawin ng Panginoon sa anumang bagay na inialay mo sa Kanya. In John chapter 6 verse 1 to 14, ang sabi ng Bible, after this, Jesus crossed over to the far side of the Galilee, also known as the Sea of Tiberias. Dito makikita natin na sabi ng Bible, they cross over to the far side. Lumayo muna sila, di ba? Pero sa kanilang paglayo, ang dami pa ring tao ang naghahanap sa kanila. A huge crowd kept following him wherever he went because they saw his miraculous signs as he healed the sick. Noong mga panahon na ito, ang mga Israelites ay nasasakop ng mga Romano. They were under the Roman oppression and they were longing for a Messiah. Kaya yung mga miraculous signs, lalo nung time na yon, ay sobrang big deal sa kanila. Tapos nagpapagaling pa siya ng mga may sakit. Nitong mga nakaraan, lagi kaming nasa ospital. Tapos habang nandun ako sa ospital, I am observing the people, mayaman, mahirap, different people on all walks of life, all longing for one thing. They were all longing to be healed or their loved ones to be healed. Gagastos ng napakalaki para lang mapagaling ang kanilang mahal sa buhay. This is the situation of the people during that time. They were longing to be healed. And they kept following Jesus. And Jesus climbed a hill, sat down with his disciples around him. Para bang ito yung moment of teaching ni Jesus bago mag-start yung ministry. Miniting niya muna yung kanyang mga disciples. And in verse 4, the Bible says, it was nearly time for the Jewish Passover celebration. Bakit sinabi yan ng Bible, Pastor? Ang Jewish Passover celebration ay nagaganap sa month of Nisan. Sa month natin ngayon, it's equivalent to March to April. Alam niyo nagkakaroon sila ng first harvest ng barley grain dito sa month ng Nisan na ito. Kasi magmula pa lang dito sa December, dito nagsisimula ng umulan, tapos nagtatanim na sila kasi lumalambot na yung lupa. Pagdating ng January to February, naghihintay na sila ng growth. Pagdating ng March, meron ng paunti-unti na tumutubo ng mga harvest hanggang dito sa April. Kaya dito ginaganap yung tinatawag nilang first fruit offering in the third day of their Passover. At ang rule nila sa first fruit, hindi sila pwedeng kumain ng kahit anong harvest nang hindi pa nila naiaalay yung unang ani nila sa Diyos. So during this time, nung nangyari itong kwento ng 5 tinapay at 2 isda, ang dala ng batang ito is barley loaves. 5 barley loaves. Medyo critical yung paghahanap ng tinapay ng mga panahon na yon. Kasi hindi pa naman sila nakakapag-start ng first fruit nila. At itong nangyari. Jesus soon saw a huge crowd of people coming to look for him. And turning to Philip, tinanong niya agad si Philip, ang sabi niya, where can we buy bread to feed all these people? Saan tayo bibili para pakainin ng lahat ng tao na ito? Sabi ng verse 6, he was testing Philip, for he already knew what he was going to do. Tinitest lang siya ni Jesus. Tapos nag-reply si Philip, may computation na agad. Ang sabi niya, even if we work for months, we wouldn't have enough money to feed them. Nakapag-compute nga agad, oh. Ang sabi niya, Panginoon, kahit magkaroon tayo ng 200 denaries, kahit tayo ay magtrabaho for 8 months, even if we work for months, hindi natin mapapakain itong mga tao na ito. At kahit may pera tayo, saan tayo bibili ng ganun kadaming tinapay para pakainin tong mga tao na nandirito? At ang sumunod na sabi ng verse, then Andrew, yung kapatid ni Peter, sabi niya kay Jesus, there is a young boy here.
Hindi to masalita masyado si Andrew eh. Pero this time, meron siyang dinalang bata kay Jesus. A young boy here with 5 barley loaves and 2 fish. But what good is that with this huge crowd? Panginoon, merong gustong ialay itong bata na ito sa inyo. Pero anong mapapala nito sa napakadaming tao? Tapos sabi ni Jesus, tell everyone to sit down. So they all sat down on the grassy slopes. The men alone, lalaki pa lang, na medyo adult na, numbered about 5,000. So hindi lang pala 5,000 tao yung nandito nung panahon na yon. Probably 10 to 15,000. And Jesus took the loaves, gave thanks to God, distributed them to the people. Afterward, he did the same with the fish. And they all ate as much as they wanted. After everyone was full, Jesus told his disciples, now gather the leftovers so that nothing is wasted. Kunin niyo lahat, nabusog na lahat ng tao. Tapos ang sabi ni Jesus, kunin niyo lahat ng tira. At nakapag-ipon sila ng 12 basket. Grabe, no? So they picked up the pieces and filled 12 baskets with scraps left by the people who had eaten from 5 barley loaves. When they saw him to do these miraculous signs, they exclaimed, surely he is the prophet we have been expecting. Makikita natin dito yung mighty provision ng Panginoon sa kanila nung oras na yon. Para bang ito yung time nung sa Exodus na yung mga Israelites nasa wilderness, nagreklamo sila sa Diyos dahil nagugutom na sila. At ang sabi nila kay Moses tsaka kay Aaron, dinala pa kami ng Panginoon dito para patayin lang kami. At ang ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng mana tsaka ng quail, di ba? Ng bread tsaka ng meat. This was also the same moment na para bang nasa wilderness yung mga tao. At si Jesus ay nagbigay ng pagkain na tinapay at karne ng isda. Grabe, no? So tignan natin, ano ba yung mga principle that we can learn tungkol sa provision ng Panginoon? Number one, principle of surrender. The principle of surrender. Then Andrew, Simon's Peter brother, spoke up, there is a young boy here. Kung tutusin, di naman na dapat pansinin yung bata na yun. Eh. Kasi kung ikaw din, ano bang magagawa ng bata na to? Isipin mo, anong magagawa ng 5 tinapay at 2 isda na to sa mga tao? Pero dinala niya pa rin yung bata. At itong bata na ito ay binigay niya, hindi lang yung part ng baon niya, kundi binigay niya sa Panginoon ang lahat ng meron siya. God multiplies what you surrender to Him. That little is much when surrendered into the hands of God. Mas malaki ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo kaysa sa iyo. It is only in the Christian life that we win when we surrender. Ang isa sa mga prinsipyo para maranasan mo ang pagkilos ng Diyos, sumuko ka sa Kanya. Pastor, bakit ganon? Ang tagal ko nang nagpe-pray, pero bakit yung mga prayers ko hindi pa rin sinasagot ng Diyos? Alam mo mga kapatid, lahat ng panalangin natin, sinagot na ng Panginoon. Pero hindi lang lahat ng panalangin natin gusto mo ang sagot ng Diyos. Marahil ang sagot ng Diyos sa iyo, ito anak, bibigay ko sa iyo agad. Marahil anak, hindi ko kalooban yan. Marahil anak, kailangan mong maghintay. Inihahanda pa kita. But when you surrender to Him, ang ibig sabihin niyan ay magtitiwala ka sa kung anuman ang sagot ng Panginoon. Ibigay mo sa Diyos kung ano ang meron ka. Tulad ng ginawa ng batang ito. At nung binigay niya sa Panginoon, ang Diyos ang nagpala at nagpakain sa napakadaming tao. Hindi ang bata na ito ang nagpakain ha, nagbigay lang siya at pinagpala ng Panginoon. Pangalawang prinsipyo na makikita natin is the principle of organization. Nung pagka-receive ni Jesus ng tinapay, ang sabi niya sa mga disciples, tell everyone to sit down. Merong order, merong positioning, merong organization because God's blessings flow in structure and not in chaos. God is a God of order. Paupuin niyo sila ng maayos. Igrupo-grupo niyo sila. Di ba? Madalas tayo nagkakaroon ng gulo sa isip natin kasi hindi natin inaayos kung ano yung mga bagay na dapat nating unahin. Ang dami mong gustong gawin. Gusto mong gawin to, gusto mong gawin to. Ang resulta, wala kang natatapos. Ayusin mo yung focus mo.
Start to build systems in your life and organize what God had entrusted to you. Pangatlo is the principle of gratitude. Then Jesus took the loaves, gave thanks. Pagkatapos paupuin ng mga tao, kinuha niya ang tinapay, siya ay nagpasalamat. He gave thanks to God, distributed them to the people, and afterward, he did the same with the fish. Alam niyo ang pagpapasalamat will make our life better. Una, it will keep us from being prideful. It will make us humble. And it will make your relationships better. Alam mo, kapag puro reklamo ka, hindi mo nakikita ang napakagandang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Praising God from whom all blessings flow because He is the source of every provision in your life. Maaring marami kang streams of income, but you have to understand that all of these things flow from the source, the ultimate blesser, and that is God. Pang-apat, we can learn the principle of stewardship. After everyone was full, ang sabi niya sa mga disciples, gather the leftovers. Kunin niyo yung mga tira so that nothing is wasted. Para walang masayang. Diba? Kapag naka-receive ka ng pagpapala, hindi ka dapat aksaya, hindi ka dapat sayang tapon yung mindset mo. Bilang isang tao, ang tanong nga, mapagkakatiwalaan ka ba ng Diyos? Because what you can't manage, you will lose. Kung di mo kayang hawakan yan, mawawala sa'yo yan. Kasi katiwala ka eh. Siya yung may-ari. Ang Diyos ang may-ari, gusto ka niyang pagpalain. Pero mapagkakatiwalaan ka ba talaga? Magsimula ka ngayong maging tapat sa maliliit na binibigay niya sa'yo. Because the Bible says that whosoever is faithful in little will be entrusted with much. And number 5 and last, the principle of overflow. So they pick up the pieces, filled 12 baskets. Bakit 12 baskets, Pastor? Para ba sa 12 disciples? Actually, it was a symbol of 12 tribes of Israel. Na kung saan, sinasabi ng Panginoon dito that I am sufficient for you. I am the bread of life. And I am sufficient para sa inyo. You don't lose when you give to God. You position yourself to overflow. Sabi ng aming founder ng mission namin, si Dr. Gavino Tica, anything that you cannot give to God, you do not own it. It owns you. Ito ang interpretasyon ko dito eh. Anumang bagay na hindi mo kayang isuko sa Diyos, ang nagiging Panginoon ng buhay mo. Wala naman kasi dapat hihigit sa Diyos, di ba? Katulad ng ginawa ng batang ito, ng binigay niya sa Panginoon, tandaan mo, hindi mo kayang tumbasan ang kayang ibalik at gawin ng Panginoon sa anumang bagay na inialay mo sa Kanya. God bless po sa inyong lahat. And I pray na naging isang malaking pagpapala sa inyo ito. Kita-kits po tayo sa ating next class at please subscribe dun po sa isa kong channel, Taswe Stories. And there you can know more and learn about the story of the 12 disciples and many other Bible characters. God bless po.